Pasensya na agad guys sa tunog. Kung naririnig niyo yung buzzing sound, galing yan sa aircon. Durian, durian! Ayan. So, kanina kasi, bumili kami ni ate ng durian para dalhin o iuwi nila. Ano ba yung suot ko? Kakapamassage lang kasi namin, so medyo magulo-gulo. Ayan. So, the rest, inuwi nila. Pero dahil first time ko siyang matikman ng ganito ka-fresh, iba yung lasa, napakasarap. Medyo maamoy lang. Do you want to have a try? It's called durian. No? You don't like the smell? Ayaw niya. This is my first time to ever try it. And it's so good. Ayaw niya. Ang tamis na parang may gatas. Ganun. Sarap. So, 200 siya per kilo. Dito sa Boracay. 200 siya yung may balat pa. Nag-uwi din sila ng marang at mangustin. Pero ito hindi ko pa ito natikman kasi. Ubusin ko yan mamaya. Tapos, pakita ko din. Tapos kanina may nakita ako mga bata na naglalako ng mangga na may bagoong. Alam nyo ba ang mangga sa Australia, lalo na pag fresh na fresh pa or yung hindi siya from the Philippines, green mango from Thailand, $20 a kilo yung nakita ko. So magkano yun? 800 pesos o 700 pesos isang kilo. So ito 50 pesos dito sa Boracay. Para sa akin, mura na yun. Pero way back, mahal na yun sa atin, of course. But yeah, 50 pesos, nakatulong ka pa ng konti dun sa mga bata. So yan, mamaya, kakainin ko to dahil feeling ko mabubusog na ako sa buong. Tapos kumain pa kami ng pizza kaninang tanghali. So, mabubusog na talaga ako dito pa lang sa durian. So, ito, baka mamaya na midnight snack or may kasama ng bagoong or bukas na, ilalagay ko na lang siya sa ref. So, yan. Ubusin ko talaga. Ang sarap. First time ko makakain ng durian. Sabi ni mother, mas masarap daw yung puti. Nakalimutan namin itanong sa kanya, ano yung mas masarap. So, bumili na lang kami doon sa kay ate. Pero may puti siyang part. So, para sa akin tong yellow, okay na yun. Sarap. Yung imagination ko dito, super baho kasi ganun mga nakikita kong video. Pero ito, yummy siya for me. So, durian, my first time. At ngayon naman, kakain kami ng, I think, tacos yung gusto ni Ron. So, punta kami doon. See ya! Nakakita ako ng isaw. Sa paghahanap ko ng balut, isaw ang nahanap ko at hindi ihaw, kundi fried. Ayan. Fried isaw. Merong inihaw pero nasa dulo pa siya or nasa gitna ng station 1. At pagod na kami ni Ron. So, ito ang ating snack. So, kumain lang kami ng Mexican tacos for dinner. Di ko na video, medyo sad. So, nagmuni-muni kami muna. And then, watermelon shake. Kain. Nababad sa suka. Hindi ko na masyadong malasahan.
Puro suka na. Konting lasa lang ng isaw. Pero, craving satisfied na. Janjaran! Time check! Kakagaling lang namin sa church. At, bumili ako ng tubig sa labas. Dahil busog na kami, may leftover pa na pizza. So, yun lang ang dinner ko. Dahil si Ron din naman gutom at ako nasasayangan ako dun sa leftover. So, kinain ko most of it. But, yung bumili ako sa labas, nasa station 2. May nagtitinda ng balot. 1 year. After 1 year, makakakain ng balot. And sukan, merong asin. So, let's see. Medyo may mancha-mancha ito. Tignan ko kung meron din ako nabiling pugo. Parang hindi ko yan makakain ngayon. Bukas na sa tour. Magte-take 2 ako sa tour dahil si Ron hindi pa yan naka-island hopping dito sa Boracay. Dahil okay na yung paa niya, yung binti niya, mag-island hopping kami bukas. Kaya take 2. In case magutom siya, kumakain niya ng pugo, pero balot talaga hindi. Dahil naawa daw siya dahil iba daw to sa itlog, may baby na daw sa loob. Eh sabi ko, culture naman natin to. So, lumaki ako sa may balot. Anyway, simulan na natin habang mainit-init pa. Buti may naabutan pa ako. Parang 5 na lang to doon. May ano pala ako dito, mouth ulcer o singaw. So, medyo tabingi yung labi ko pala. Masabaw. Sarap. Balot, balot, balot. Suka. Ay, napakaanghang. Kagat palang sili agad. Ay, maganda. Maliit lang yung sisiw niya. So, parang lahat makakain. Huwag lang malaki yung bato. Ayan siya, oh. Balut! Balut, balut! Ayan yung sisiw. Konting suka. Ang anghang. Ang anghang, super. Parang namanhid yung labi ko. Ang sarap ng balot na to. Siguro kasi mabenta. Dahil marami din siguro ditong kagaya ko, balikbayan, na-miss ang balot. So, fresh ang balot ni ate. Paano ba to? Sarap. Balot. Ay, na-miss ko to. Bibili ko na sana yung last na lima, pero baka hindi ako makasama sa tour pag ginawa ko yan. Mabigla ang tiyan ko. Ayan. Sarap. Malaki yung bato niya. Ayan, oh. Kita ba? Ubus na. Malaki. So, ito ang round 1. At, ayan yung round 2. Yan ang ating pa-dinner tonight. At bukas, abangan. I'll see you tomorrow. Good morning, good morning. Take 2 ko ngayon sa, nag-glow. Take 2 ako ngayon sa ating tour at take 1 ni Ron. So, yeah. Dito na ako sa banyo nag-vlog dahil maingay yung aircon sa room. So, ayan ang aking look. 9 AM ang call time, 8:30. So, let's go sa go. Labas na tayo. And yun, tingnan natin anong kinaibahan nung nabook ko kay Kuya na yung isa sa mga travel agent na naglalakad-lakad ng offer at yung nabook ko sa Klook. So, today ay sa Klook. Let's see.
we just go. Ayan. Ganda din dito. May pag-garden. Andito kami sa Cove to Baywatch. Super init. 10 a.m. And ang saya lang kasi yung last kami pumunta dito nila mother. Hindi na kami pumasok dahil super daming tao, traffic pati yung mga boat. Pero ngayon kaming boat lang or may paparating na isa, yun lang. Yan ang Crystal Cove 2. Yung cave kanina, Crystal Cove 1. Yan. Let's go, let's go! Do you want coconut? Do you want coconut? Are you sure? May tinapay na siya. Madami daw isda. Ha? May pansit sa bayan. Ganda guys, Oka Beach. Hi! Ganda. Hindi kami nakapunta dito nila mother. Sa ilig-iligan kami dinala. Ayan. Ito si Madam Jess, ha? Ayan. Sunset na guys, pero nagtatago si Mr. Sun. Na-borlogs kami agad after island hopping. Yan yung mga miss ko to. Camera test na rin. iPhone 14 Pro at ito gamit ko ngayon ay Samsung Flip. Yung pinakaunang Samsung Flip 2019. 10 minutes apart. So hindi ko alam kung may kakaibahan sa lightning sa araw, kung gumalaw na ba si Mr. Sun. Ayan. 2023, mamimiss ko ito. That looks good. Kailangan ko na ng mata ko.
Nag-allow na sila. Yan naman ang reality. Marami pa rin tao.